Hello. Hello. Mic check. Hello. Ayan, good morning po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon and magsitayo po tayo. Ayan po, Happy Mother's Day po sa ating lahat ng kapwa ko nanay. Mamaya po isi-celebrate natin ang Mother's Day. Ayan. Kaya ngayon po ay magpuri po muna tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa awit 100 verse 1 to 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Ayan, amen. Kaya dapat pag umaawit tayo sa ating Panginoon, dapat tayo po ay may masaya at may tuwa. Ayan, syempre si Lord yan, di ba? Di ba po? Amen? Amen! Ayan, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Yes, Lord, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, halika na, magtiwala sa Kanya. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, aming kataas-taasan sa aking puso ay
hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na Yes, Lord. makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpay. Pangako mo sa'min, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpay. Sabay-sabay po tayo, Diyos na makapangyarihan. Yes, Lord. Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Tuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y
magmahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang pinupuri ka namin. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw. sa bawat araw, Maraming salamat, Panginoon. ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sabay-sabay po tayo, sabihin po natin dito sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago, Panginoon. Ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan ba mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ng mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos,
Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kadakilaan mo. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon itong muli kaming nagkatipon, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa umagang ito, Panginoon. Biyayan niyo po kami ng karunungan, pagkakaisa at malinaw na pag-iisip upang sa salita niyo po, Panginoon. Gabayan niyo po kami ang bawat isa sa amin ng Holy Spirit. Maging bukas ang aming isip at puso, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala sa isip, gawa at lalo-lalo na sa salita, Panginoon. Ang lahat na po namin ito ay aming inihiling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, manatili po tayo nakatayo. At batiin naman po natin ang isa't isa. Karamihan po dito ay mga nanay na. Batiin po natin ang ating mga kapwa nanay dyan. Sa iyong kapulit, kami natutuwa na ikaw ay lumalong iyon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay
sa atin ng ating Panginoon Jesus ang siya ay Tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome! Welcome sa'yo kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumarong iyon. Aming panalangin na nawa sa araw na ito ay Maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus ang siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Ayan, praise God. Welcome po sa aming church, JTCS Church. And maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Ayan po. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, amen. Ayan po, ang kusang loob po na pagbibigay ng ating mga handog ay isang paraan po ito ng pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesus. Ang pagbibigay po ng handog na ito, ipinakikita po natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan po, ipag-pray po natin ang atin pong handog or offering. Ayan, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito dahil kami po ay muling nagkatipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka Panginoon. Maraming salamat Lord God sa presensya na ipinaramdam mo sa amin kanina Panginoon at hanggang ngayon Panginoon. Maraming salamat Lord God sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin at sa kadakilaan mo Panginoon. Tunay ngang ikay tapat Panginoon at alam namin Lord God na wala kami pang ibang hihilingin, Panginoon, kundi ang makapiling ka, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At dun po sa mga nagbigay po ng kanilang mga handog, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-bless, Lord God. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Alam namin, Lord God, na hindi mo pababayaan ang bawat isa na nandirito, Panginoon. At alam namin, Lord God, na hindi ka magkukulang, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po. Habang nagbibigay po tayo ng ating tithes and offering, maghahandog po ng isang magandang awitin ng ating pong kapatid na si Sister Crisel. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy Mother's Day po. Kailan ako nasasaktan kapag higit kitang kailangan. Oh, Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat na suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw.
lahat ng kalayuan ko, dalangin ko lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay pahirapan kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Sana naroon ka lagi, Lord, sa aming tabi, sa aming buhay. We praise you, Lord God. We will worship you forever. Hallelujah, Lord God Jesus. Still the same, Lord God. Ayan, maraming salamat, Sister Crisel, sa napakagandang awitin para po sa ating Panginoon. Ayan, praise God po. Dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service, nag-start po tayo ng 10 o'clock a.m. hanggang 12 noon. And prayer meeting po every Wednesday, nag-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. And discipleship po every Saturday po, nag-start din po kami ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Pinangungunahan po yan ni Teacher Shelo. Ayan po. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Kapwa ko nanay. Ay tinatawagan ko po si Brother Cesar para po ipag-pray ang kaming mga nanay. Ayan po. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sandaling ito na po. Meron po tayong pinagdiriwang Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Talakpakan po natin ating mga sarili na po. Ayan. Kayo po ba ay masaya dahil meron po palang araw ng ipinagdiriwang po yung Mother's Day. Mamaya po ba, meron po bang mga konting salo-salo? Nabati na po ba kayo ng inyong mga anak? Narinig ko nga daw po ito daw po yung pagiging ina, yan daw po ang pinakamahirap na na trabaho. No, 24 hours yan, laging laging naka-ready pag may pangangailangan ng buong pamilya, no, kanyang anak at lahat po ng ng pangangailangan po ng pamilya, no po. So, tayo pong lahat muna ay mga nanay, tinatawagan ko muna po rito sa sandaling to. At
ipapanalangin ko po kayo. Punta rito po yung mga nanay. Ayan. Ang matitira lang yata mga bata. Ayan. So, diyan po, panalangin po natin ng mga nanay para makita rin po dyan sa camera, no, na ito pong nandito, mga nanay na po yan. Yan. Harap po tayo para makasama po tayo sa picture. Ayan. Yan. Sarap dito. Para po makasama, ma-document na meron po tayong ayan. Oh. Yung iba, yung pagiging tatay, sinaklaw na rin ng pagiging nanay na po. So maraming po salamat sa inyo po mga buhay. Salamat po sa ginagawa niyo pong pagsisikap na po, pagsisipag sa mga miyembro po ng pamilya po natin. Nandiyan po si tatay, pinaglilingkuran natin, yung mga anak natin ay wala po tayong sawa, pinaglilingkuran po natin ng mga bata na po. At maligayang po sa inyo na Mother's Day po sa sandaling ito. Ayan, ngayon po ay dako po tayo, ipapanalangin ko po ang bawat isa. Diyan muna po tayo. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating po Panginoong Diyos. Lord, kami po muli ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Meron pong isang araw na kung saan ay pinagdiriwang po namin ang araw ng mga nanay. Lord, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang kalagayan ng bawat isang nanay. Lord, nakita namin na ito po pala yung pinakamahirap na trabaho sa buong mundo, hindi lamang po dito sa lugar namin, kundi Panginoon, buong mundo. Dahil 24 hours po silang naglilingkod sa kanilang mga pamilya at wala po itong sahod. Naglilingkod po sila ng mayroong kaakibat na pagmamahal. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng mga nanay na ganito, Panginoon Diyos, na kung saan kami po ay laging sinusuportahan, ang pamilya ay nagiging buo dahil po, Panginoon Diyos, ang paninampalataya ng mga nanay na ito ay buong-buo ikaw ang naglagay sa kanila para maglingkod sa mga pamilya. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa kanilang mga buhay. Nakikita mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga desire, ng kanilang mga puso, ang mga plano po nila. Lord, ang dalangin po namin, ikaw siyang patuloy na mag-bless. Hindi namin alam, Panginoon Diyos, ang future namin. Pero Lord, alam namin na lahat ng nangyayari sa amin ay kontrolado mo. Kaya Lord, dalangin po namin ang mga desire ng mga nanay na to. Desire, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. Desire, Panginoon Diyos, sa kanilang mga asawa, Panginoon Diyos. Desire nila, Panginoon Diyos, na makapaglingkod sa iyo bilang mga nanay. Ang dalangin po namin sa naling ito, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Kasipagan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Ang ipagkaloob mo sa bawat isang narito. Dalangin po namin, Lord, sa kanilang paglilingkod, nakita mo, Panginoon, yung kanilang kalagayang pisikal. Lord, maaari ang iba ay nangihina. Pero Lord, alam namin kapag kami ay lumapit sa iyo, kalakasan, pisikal ang ipagkakaloob mo sa bawat nanay na narito. Ang dalangin po namin, Lord, sa sandaling ito, pagkalooban mo pa sila, Panginoon, ng mahabang buhay na makapaglingkod, makasama ang kanilang pamilya. At ang dalangin po namin, habang sila, Panginoon Diyos, ay naglilingkod at kasama ng kanilang mga pamilya, Lord, ang iyong provision, ang ipagkakaloob mo rin sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, dalangin po namin yung kagalakan ng bawat sa habang kami po, Panginoon Diyos, ay kasakasama sa bawat pamilya ng bawat isang narito. Lord, purihin ka sa mga buhay ng mga nanay na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, saan man sila dumako. Lord, lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay ay pagpapalain mo. Lord, lahat po, Panginoon Diyos, na makausap nila, mga tatay, mga kusino man, mga kaibigan, lahat, Panginoon Diyos, pagpapalain mo rin. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, sino man ang makausap namin, sino ang mahawakan namin, Panginoon Diyos, ay pagpapalain mo dahil, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang may source ng lahat ng meron kami. Lalo tigit, Panginoon, ang pagmamahal namin sa aming mga kapwa. Purihin ka, dalayan po namin, Lord, na gabayan mo sila sa sandaling ito. Ito po aming panalangin na mayroong pagtataas sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin mga nanay. Ayan po, pwede na po tayo makabalik. Meron po ba tayong bibigay na regalo? Sige po, bigyan niyo muna yung regalo para po mapicturean, no? Huwag muna po kayong
Huwag muna po kayong bumalik dyan. Pakita po natin, no, meron pong, ayan, ano po yan, mga 10 kilong bigas po yan. May ilang dilata po dyan, pagpasensya nyo na po yan, ano. Ayan, no. God bless sa Panginoon Diyos. O, ayan, no. Pipicture ba? O ano? Picture muna. Ayan, picture muna tayo. Dito po, picture muna po tayo. Ang JTCS ay nagsi-celebrate din po ng Mother's Day. Ayan, maganda pong tingnan po yan po. Ayan, make sure na kita po kayo sa camera. Ayan. Ayan, God bless po sa bawat isa. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. So dako naman po tayo sa ating pong salita po ng Panginoon Diyos na po. Tayo naman po ay makikinig kung ano po ba yung kanyang sinasabi sa sandaling ito na po. At bago po yan ay basahin muna po natin. Tayo po, pwede po bang tumayo po tayong lahat? Basahin po natin yung ating pong verse sandaling ito. Tignan nyo nga po uli yung mga katabi. Ayan, masaya po ba sila? Ayan, dapat lagi pong lagi pong masaya. Pare-pares ba ng timbag yung mga binigay sa inyo? Baka mamaya may mas pabigat, ha? Okay, ganyan kami noon eh. Baka mas mabigat tsaka yung laki ng ng ibinigay. Pwede na? Nagre-read pa? Sige. Upo muna tayo. Ayan na pala. Tayo uli. Okay na. Ipag-pray natin na magkaroon tayo ng ng mabilis-bilis na ayan na. Ayan ito na. Okay, sige po. Okay lang po yan. Sige, tuloy mo lang ha. Tuloy mo lang. So, babasahin ko po yung ating pong pakinggan na lang po natin. No? Kung meron po tayong Bible, ay pakinggan po natin yung ating pong mensahe sa sandaling ito. No po. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9. Sabi po dyan ay, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ayan. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pwede pong tumayo po tayong muli lahat at tayo pong lahat ay sabay-sabay basahin ang verse na to. Sige po. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa sandang ito. Nais namin tanamin, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan sa aming lahat. Sa buong sanlibutan. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa iyong mga ginawa
At alam namin, Panginoon Diyos, na mayroon kang nais sabihin sa sandaling ito sa amin, sa bawat isa. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, na ihanda mo aming mga puso. Lord, kung meron kang nakitang karamihan, mga bagay na sinadya at mga bagay na hindi sinasadya na ginawa po namin. Lord, mga bagay, Panginoon Diyos, na inisip namin, pinlano namin na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Lord, mga bagay na aming mga sinalita. Lord, mga bagay na kami nakasakit. Ang dalangin po namin, Panginoon Diyos, kami po ay patawarin mo sa mga karamihan yan upang, Lord, sa bawat salitang mababanggit, mabibigkas sa sandaling ito, ay magtuloy-tuloy ito sa aming mga puso upang, Lord, sa bawat araw na dumilipas, sa bawat paglalakbay namin sa mga sandaling ito, sa mundong ito, ang iyong mga salita, Panginoon Diyos, ang aming tinatanaw, dala-dala, upang sa ganon, Lord, sa aming mga gawa, makita, Panginoon Diyos, ang kabutihan mo. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, ang iyong galing, ang siyang makita at hindi galing ng bawat isang nato. Kaya Lord, purihin ka, ito po aming panalangin na mayroong pagtataas sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin po ang Panginoon Diyos. Pwede na po tayo makaupo. So maliwanag po dyan na po, kagandahan loob. Ano ba sa English na kagandahan loob? Yan po yung biyaya po ng Panginoon Diyos na po. Sabi po dyan, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Meron po lang binibigay ang Panginoon Diyos. No? Pero po ko isang tanong. Ano po ba ang pakiramdam ng binigyan ka ng regalo? Kanina nakatanggap po kayo ng regalo. Ano po ba ang pakiramdam? Masaya, di ba? Bina mo, ang bigat-bigat ang loob mo kanina, gumaang yung loob mo, di ba? O, ayan. No. Magaang sa loob. Eh, paano pag nakita na? Dalawa lang ang pakiramdam niyan. Ano? Dobleng saya na. Masaya na, lalo pang sumasaya. Ano po? So, ibig sabihin, masaya po yung pakiramdam ng nabibigyan po ng regalo. Siyempre, lalo na pag alam natin, na gusto po natin yung bigyan na regalo ay lalo po tayo napapasaya. Ngayon po ay ganito. Kapag binigyan ka ba ng regalo ay, tinatawag na libre, ay pinaghirapan mo ba yon? Siguro yung ibinigay, hindi mo pinaghirapan. Pero bakit ka binigyan? Diba? Bakit ka binigyan? Kasi naging mabuti kang kaibigan, naging mabuti kang kapatid, naging mabuti kang anak, kaya ka binibigyan. Okay? Meron ba kayo nilibre na, o kaya binigyan ng regalo na hindi nyo kakilala? Meron po ba kayo sa inyong buhay na hindi nyo kakilala, pero binigyan nyo ng regalo? Wala Tingin ko wala. Meron ba kayo nilibre? Nakasabay nyo sa jeep, libre kita. Wala din, di ba? So, ibig sabihin, kaya ka tumatanggap dahil pinagpaguran mo din. Kuha nyo, kaya ako tumatanggap na regalo, kaya may nanlilibre sa akin kasi naging mabuti akong kaibigan eh. Kasi naging mabuti akong anak. Kasi naging mabuti akong katiwala ng Diyos. Sa trabaho naman, kaya ka binigyan ng aumento ay dahil, binigyan ng regalo ay naging mabuti kang empleyado. So, ibig pala sabihin, kahit pala yung mga yaan, sa isang banda ng ating pong buhay, pinaghirapan natin. Tama ba? Kung kayo tatanungin, manlilibre ba kayo ng hindi nyo kakilala? Hindi. Okay. Lalo na pag kaaway nyo, ililibre nyo ba yung kaaway nyo? Di ba, lason ibibigay nyo? Hindi, di ba? So, hindi. Yan po ang standard ng Panginoon Diyos. Yan po ang standard ng mga tao. Kaya tayo tumatanggap kasi po meron po tayong ginawang kabutihan na po at naging kaugalian po ng tao o naging kaisipan po ng tao na ang kaligtasan nangyayari kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Ayan, sino po rito yung nag-iisip sa mga nanonood? Sino po yung nagsasabi na mapupunta ako sa langit dahil sa mga mabubuti kong mga ginagawa? Tama po ba?
Sabi po dyan, ay ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ano ibig sabihin ng inyong sarili? Kahit gumawa ka ng gumawa ng mabuti, hindi ka mapupunta sa langit. Kahit lahat pa ng mga sinalanta ng bagyo, binigay mo na lahat yung ani ng bigas ng buong Pilipinas, hindi ka pa rin mapupunta sa langit. Kahit nagsisimba ka pa sa JTCS, hindi ka mapupunta sa langit. Kahit nagsasalita ako dito, hindi ako mapupunta sa langit. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nandito, nagpapasalamat tayo sa kagandahang loob ng Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Walang ibang nagbibigay ng kaligtasan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya ka narito. Yan po ay mabuting gawa, resulta ng iyong kaligtasan. Ito pong ginagawa po natin ngayon, ito pong ginagawa ko po ngayon, yan pong ginagawa ng ating pong music team, pagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Amen po. Kung nagpapasalamat kayo, dapat excited. Kanina, nung tinanong ko po, ano po pakiramdam nyo nung tatanggap nyo yung regalo? Bigla kayo lumungkot. Anong pakiramdam? Masaya. Diba? Pero sa kabila ng puso po natin, nagpapasalamat tayo. No? Grabe. Hindi ko i-expect ito, nagpapasalamat tayo. Ganon din po sa atin, kasi po kabutihan po ang pagpapasalamat po. Ganon din po sa atin. Ganon din po sa atin. Kaya po tayo lahat narito bilang pagpapasalamat sa kabutihan po ng Panginoon Diyos. Ayan po. Resulta po ito ng kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi po diyan, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Diyos lamang po ang nakapagliligtas. Last week po, narinig ko po yung message ni Brother Lil na po. Meron pong lang doon, i-rephrase ko lang po Ayoko po sabing error po yun. Rephrase lang po. Sabi po niya ay yung pag-attend po natin dito ay sa ating church ay konting sakripisyo lang naman ito. No? Umattend tayo, no? Sa tingin niyo po ba yung ginagawa po nating itong pag-attend ay nagsasacrifice po tayo? Ang ginagawa po natin dito ay pagsamba, pasasalamat sa Diyos. Sa buong lungging pinagkaloob niya sa atin, sinamahan niya tayo, iningatan niya tayo, binigyan niya tayong talino. Lahat ng pangangailangan natin, ibinigay niya. Itong araw ng linggong ito, pagpapasalamat sa Kanya. Hindi pa po tayo nagsasacrifice. Wala pa po tayo yung agaw buhay na inuna mo ang gawain kaysa doon sa isang emergency na talagang sinacrifice mo. Ito po ay pagsamba, pagpapasalamat po sa ating pong Panginoon Diyos. In short po, sa mga tao po, no? Sa mga tao, kapag tayo pong lahat ay merong ginawang kabutihan, laging nag-i-expect po ng magandang balik po para sa atin. Pero tandaan po natin, hindi po yan ang basihan natin para mapunta po tayo sa langit. Ang basihan po natin, ang pagpunta sa langit, wala na pong iba, kundi po ang ating pong Panginoon Diyos. At yan po ang tinatawag na biyaya ng Panginoon Diyos. Ano po ba ang biyaya ng Panginoon Diyos? Tatalakayin po natin yan ngayon. Title po ng ating pong tatalakayin ay The Gift of Grace. Meron pong regalong biyaya po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Siguro po, magtatanong po ko, damang-daman niyo po ba yung biyayang ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon Diyos? Dapat po laging ganun, ano? Kaya ka naglilingkod, kaya ka gumagawa, kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil tumatanggap ka ng biyaya. Ang unang-una nang binigay sa ating biyaya ng Panginoon Diyos, kaligtasan na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Kapag tayo kinuha na niya, sa piling tayo ng Diyos, mapupunta. Alam niyo po, ito pong week na to ay, last week, ay medyo nalungkot po ako dahil isa sa best friend ko po ay kinuha na ng Panginoon Diyos. Siguro mga 62 na siya. And then, minsan may hinanap din ako yung paborito ko rin boss. Hinanap ko rin po siya sa Facebook. At nakita ko po, March pa,
ay namatay rin sila. Nabagbag po yung puso ko po na po. Iniisip ko pa rin ay, Lord, ganun lang pala ang buhay ng tao. No? Sobrang bilis. Nalugod ba kita sa mga ginawa ko? Alam ko, Lord, tinanggap kita. Pero Lord, sana lahat ng mga ginagawa ko ay nalugod kita bago ako humarap sa iyo. Hindi po lahat ng mga ginawa ko po yung pag-aalaga sa mga cell group, pagpunta sa ibang lugar para pamaghayag ng salita ng Diyos, ang magdadala sa akin sa kaligtasan. Ang magdadala po sa atin sa kaligtasan, wala na pong iba, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Kung naglilingkod po tayo sa bawat isa, yan po ay bunga lamang po ng pasasalamat natin sa ating pong Panginoon Diyos. Naglilingkod po ba tayo sa ating pong Panginoon Diyos? Anong pong klaseng paglilingkod ang ginagawa po natin? Ang pag-attend sa Sunday service ay hindi po yan paglilingkod. Pagpapasalamat po yan, pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Kinakailangan din po, bunga po ng ating pong kaligtasan, meron po tayong ginagawang paglilingkod. Anumang kaparaanan, meron po kayong pwedeng gawing paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Hindi pwedeng wala tayong magagawa kasi meron tayong kaligtasan na nangyari sa buhay natin. Dapat meron kang kahit katiti o kaya ay hindi pwedeng wala na wala kang magawang paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Okay. Tingnan po natin, ano po ba ibig sabihin ng ang the gift of grace? Ito po yung regalong biyaya mula sa ating po Panginoon Diyos. So unahin po natin, tanda po natin to, ang source lang po ng ating pong salvation, wala na pong iba, Panginoong Diyos, ang God. Siya po ang nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Okay, isa-isahin po natin yan. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8a, for by grace you have been saved. And then sa Tagalog po niyan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Wala pong sinabi diyan, dahil mabubuti ang iyong mga ginawa, maliligtas ka. Wala pong sinabi diyan, dahil lumaki kang maayos at may takot sa Diyos, maliligtas ka. Hindi po ganun ang sinasabi ng Diyos. Ang source, ang pinanggalingan po ng kaligtasan po natin, wala na pong iba ang Diyos. Dahil mahal niya po tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya huwag niyo pong iisipin po na kapag gumagawa po ng mabuti, ay meron po tayong patutunguhan langit na po. Sino po ba rito? Dati, naniniwala na kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ay mapupunta ka sa langit. Taas po ang kamay. Yung paniniwala dati. Ayan, meron pa nagtaas ngayon. Yung hanggang ngayon, naniniwala pa rin na kapag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Wala na po. Kasi nga po, naniniwala po tayo ng kaligtasan ay manggagaling lamang po sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po sinasabi ng source of salvation? Initiative po yan ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng initiative? Sa Tagalog, kusang loob ng Diyos. Ang Diyos ang unang gumawa na hakbang upang hanapin ng tao kahit na lumalayo po tayo sa Kanya. Di po ba? Ang grabe tayong mga tao, no? Lagi po natin sinusuwi ang Diyos. Lagi po tayong ayaw natin mapakinggan ang salita niya. Pero ang Panginoon Diyos, lagi po tayong hinahanap, lagi po tayong hinahabol. Gusto ng Panginoon Diyos na magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Initiative po yan ng ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin na po, hindi tayo ang naghanap sa Diyos, kundi siya ang bumaba sa lupa. Saan niyo pong ni Jesus na po upang tayo pong lahat ay tubusin. Ito po ay nagpapatunay na ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay hindi nanggaling sa atin, kundi galing sa Diyos. Pangalawa, ano po ba yung unmerited favor? Sino po nakakalam ng Tagalog na unmerited favor? Ito po yung hindi karapat-dapat na pabor. No, biro nyo, imagine niyo na po, no, hindi ka naman dapat bigyan, pero binigyan ka. Ano kaya pakaramdam nun, ng isang tao? Ngayon, pwede sabihin natin, naging mabuti akong kaibigan, o kaya naging mabuti akong nanay, salamat dahil nabigyan ako. Pero po ito unmerited favor. Wala po tayong ginawang mabuti na makalulugod sa ating pong Panginoon Diyos. Pero nagbibigay po siya ng kaligtasan.
Lahat po ng tao ay hindi po nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Pero nag-offer po siya ng kaligtasan. Ang biyaya ay isang regalo na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Na po, mabuti po ang Diyos. Sino ba tayo para bigyan pa ng regalong ng buhay na wala hanggan? Diba? Sino rito yung makulit? Siyempre, wala aamin. Mga sinungaling tayo, diba? Diba? Sino ba tayo para pansinin pa ng Panginoon Diyos? Alam nyo, diba? Kayo nga pag naiinis, diba? Sino rito yung may mga aso? O sino rito yung may nangunguha ng mga kuto? Diba? Pag naiinis ka, tinitiris mo. Diba? Minsan 2 daliri pa eh. Naiinis ka na po. Nanggigigil ka. Wala namang ginagawa sa iyo yung kuto. Paano pa kaya tayong mga tao na po, no, na talagang suwail, makasalanan, ba? Kumbaga, isang salita lang ng Panginoon Diyos, wala na tayo eh. Pwede na tayong matunaw, pero hindi po ganoon ang Panginoon Diyos. Meron po siyang ibinibigay na pag-asa para po sa atin na po. Tandaan po natin, kilalanin natin at hindi ang Diyos, mananatiling Diyos ang ating Panginoong Diyos. Amen ba dan? Sa ayaw at sa gusto mo, gustuhin mo man o hindi, mananatili siyang Diyos. At kapag sinabing Diyos, mananatiling nagmamahal siya sa iyo. Amen. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon Diyos, no? Sa sobrang kulit mo, sa sobrang pagiging makasalanan natin, sa sobrang pagiging suwail natin, nariyan pa rin ang Diyos. Mahal tayo. Tingnan niyo ngayon yung mga katabi. Yan yung mga suwail. Yan, lahat po tayo suwail. Naging suwail po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Lahat po tayo. Makasalanan po tayo. Kinakailangan tumanggap ng biyaya o unmerited favor mula sa ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, bilang mga makasalanan na po, ang nararapat po sa atin ay parusa. Ngunit ang binigay ng Diyos ay kapatawaran. Grabe, no? Sa halip na parusahan ka, papatawarin ka ng Panginoon Diyos kung ikaw ay hingi ng kapatawaran sa Kanya. Sino ba rito yung makasalanan? Sino rito yung araw-araw nagkakasala? Ayan. Sino rito yung mga sinungaling? Diba? Lahat tayo yan eh. Kailangan aminin natin sa harapan ng Panginoon Diyos yan. Sino rito yung mga tamad? Diba? Tamad magbasa ng Biblia. Tamad umaten sa mga gawain. No, laging merong inuuna, laging merong dahilan. Yan ang tao. Sino rito yung late? Diba? Sino rito yung late? Kapag nagtatrabaho tayo sa trabaho natin, gusto natin maaga. Kasi mapapagalitan tayo ng boss natin. Pero si Lord, grabe yung pagmamahal niya, no? Late ka na nga, no, operan ka pa ng provision niya. Diba? Late ka na nga, minamahal ka pa rin niya. Grabe na po. Kaya tayo pong lahat nararapat lang talaga na sumamba sa kanyang pangalan. Hindi po tayo karapat-dapat na bigyan ng pabor. Sa sobrang kulit natin, tingnan niyo din yung mga katabi. Yan, mga makukulit yan. Sa halip na parusahan, tayo pong lahat ay binigyan niya pa ng regalo. Grabe, no? Ang kulit-kulit na nito, regaluhan mo pa. Hindi mo matanaw talaga. Ang ganda ng kinanta natin kanina, no? Yung salamat, Panginoon ba yun, no? Hindi mo alam yung lawak at laki ng pag-ibig sa atin ng Panginoon Diyos. Tunay nga na dapat natin siya pasalamatan. Tandaan po ninyo, hindi nyo kayang sukatin
yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kataas, hindi natin kayang sukatin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganon po ang Panginoon Diyos na po. Ang kailangan lamang po natin ay pananampalataya. Pinag-aralan po natin last week, pananampalataya na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Dagdagan ko po, ang pananampalataya ay hindi rin galing sa inyo. Tama. Ang pananampalataya ay galing pa rin sa Panginoon Diyos. Nagkakaroon po tayo ng desire dahil po nakarinig po tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos. At dahil po sa desire po niyan, tumutulong ang banal na Espiritu Santo para palalimin ang pananampalataya natin sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya wala po tayo may pagmamalaki. Nagkaroon po tayo ng desire, pinalalawig lamang po yan ng ating pong banal na Espiritu. Ano po ang pagkakaiba ng pananampalataya sa naniniwala? Sino po rito yung nananampalataya? Yan, taas ang kamay. Sino rito yung naniniwala? Naniniwala sa Diyos. Ayan. Bigla ko napakapot ang ulo eh. Hindi, makatilang. Kaya naman, wala ibig sabihin yun. Ayan. Okay. Ang pananampalataya po ba at yung paniniwala ay magkapareho? Magkaibang salita lang pero pares lang. Tama ba? Ano, tanong ko, okay. Ang naniniwala ba at pananampalataya ay magkaiba o magkaparehas? Sino nagsabi magkaiba? Yan, sino magsabi magkaparehas? Okay. So, tamang sagot ay magkaiba. Okay. Sino ngayon dito ang nananampalataya? Ayan. Sino rito yung naniniwala? O, tira yun. Diba? Okay, baliwanag natin na po. Alam niyo po, ang pananampalataya ay ganito, na po. Pananampalataya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Tandaan po natin na po. Kahit si Satan ay naniniwalang may Diyos. Naniniwala siyang may Diyos. Pero wala siyang pananampalataya. So magkaiba po yun. Ang pananampalataya ay, ganito yan, no? Naniniwala na ang Diyos ay mapagmahal. Ang pananampalataya ay dapat kasama ka doon. Ang pananampalataya, kasama ako doon sa minamahal ng Diyos. Ang naniniwala tayo na lahat ng bagay sa mundo ay kontrolado ng Panginoong Diyos. Naniniwala tayo doon. Pero ang pananampalataya, lahat ng nangyayari sa buong mundo, kasama ako, kontrolado ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi simpleng paniniwala lamang. Ini-involve natin na ating pong mga buhay doon sa pananampalataya, sa paniniwalang yan. Kaya nananampalataya tayo sa mga bagay na hindi nakita, nananampalataya sa mga bagay na ipinangako sa atin ng Panginoon Diyos. Naniniwala tayong lahat na lahat ng tao ay pwedeng pumunta sa langit. Tama? Pero hindi lahat pupunta ng langit. Yun lang mayroong pananampalataya, mga taong tumanggap sa ating Panginoon Diyos, ang siyang pupunta sa langit. Dahil sila po ay nagkaroon ng pananampalataya at hindi basta-basta lamang po siya naniwala na po. Pangatlo, ang sabi diyan ay divine mercy. Ano po ba yung divine mercy? Ano po? Ito po yung awa po ng Diyos, yung habag po ng Diyos. Alam niyo po ba na tayo pong lahat na nandito ay sa ayaw at sa gusto mo kung hindi mo kilala ang Panginoon Diyos, ang kaparasahan po natin ay impyerno. Gaano naman kadami ang natulungan mo, ang parusa mo pa rin ay impyerno. At ganyan po ang Panginoon Diyos na po, meron po siyang divine mercy sa atin. Naawa po sa atin ng Panginoon Diyos. Alam niya na kapag hindi ka tamanggap, wala kang pananiwala sa ating pong Panginoon Diyos, magdurusa ka, sa Tagalog kasi kabilang buhay na yan, magdurusa ka eternally na po. Imagine niyo po, no, mga taong hindi tamanggap sa ating Panginoon Diyos, yung mga taong hindi naniwala, no, kahit sila po sinasabi lang mabait sila, nagdurusa sila doon sa lugar na paghihirap na po. Nagdurusa po sila doon na wala na pong hanggan ang kanilang pagdurusa.
Naawa po ang Panginoon Diyos at ayaw po niya tayong mapunta sa kalagayang yan. Yang habag pong yan, kung bakit tayo merong pag-asang makasama ang ating pong Panginoon Diyos. Sabi po sa Titus 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo po bang lahat ay mabait? Ayan. Para alanganin mga sagot, ano? Ulitin ko po sagot at tanong pala. Tayo po bang lahat ay mababait? Iba ka kasi magtanong eh. Laging ano eh. May twist yung tandaan po natin kung tayo po lahat ay mababait, gumagawa ng mabubuting bagay, gawa, bunga lamang yan ng pagliligtas sa ating pong Panginoon Diyos. Pero kung wala kang pananampalataya o hindi natin tinanggap ang ating pong Panginoon Diyos, kahit gaano ka pa kabait na sinasabi mo, mananatili ka pa rin makasalanan at sa impyerno ang punta mo. Tandaan po natin, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Nalugod natin yung ating pong kapwa. Itaas natin yung ating mga sarili. Tumulong tayo sa ibang tao na nangangailangan. Pero hindi po yun ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay dahil sa awa at habag ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po application natin po dyan? Huwag mo isipin na kailangan mo munang maging perfect bago lumapit sa Diyos. Ang biyaya niya ang naglilinis sa iyo at hindi sa sarili mong pagsisikap. Ibig sabihin ay yung pagiging perfect na po, lahat ng kabutihan, no? Opo at opo ang binibigay po natin sa ating kapwa na po. Magalang, may respeto. Gusto natin yung iginagalang din tayo. Hindi mo kaya maging perfect. Sino rito gusto maging perfect? Yan. Ano na ba tanong yan? Mga may twist yung mga tanong. Ano? Yan. Hindi natin kinakailangan maging perfect po para bago lumapit sa Diyos. Alam ng Diyos na makasalanan tayo. Magiging perfect po tayo kapag tayo pong lahat ay humarap na sa atin pong Panginoon Diyos. Ba doon? Ano po ba ang tao dito? Defect, kakulangan ng isang tao physically. Kahit physical yan, no? Tayo pong lahat ay tumatanda. Tayo pong lahat ay nangihina. Tandaan po natin, imagine ninyo, pagkasama na po natin ng ating pong Panginoon Diyos, magiging perfect po tayo sa harapan niya. Wala na po tayong kamatayan, wala na pong karamdaman. Puro pagpapasalamat, puro pagbibigay lugod ang sasabihin natin sa ating pong Panginoon Diyos. Ang biyaya niya ang naglilinis sa iyo na po, wala na pong iba, hindi ang iyong mabubuting gawa at hindi ang sarili mong pagsisikap. Sabi sa isang quotation, wala. Ay. Next. Back mo na, back. Ha? Drag out. Yan. Sabi po sa isang quotation ay, grace is God's reaching down to people who are rebelling against Him. Sabi po ganun, ang biyaya daw po ng Panginoon Diyos ay umaabot doon sa mga taong hindi nagbibigay lugod sa Kanya. Ganun po ang biyaya ng Panginoon Diyos. Kanina po nakatanggap po tayo ng regalo at tayo po ay tumanggap dahil po nakalugod po tayo sa kapwa po natin. Po. Ayan. Sabi diyan ay, sabi po ni Jerry Bridges, grace is God reaching down to people who are rebelling against Him. Pero nyo, grabe, no?
Nagre-rebelde na nga yung mga tao, hindi na nga masunurin, mga matitigas pa ang ulo, pero ang binibigay pa rin ng Panginoon Diyos, grace. O tingin uli sa mga katabi. Tingin uli. Matigas ba ulo niya? Ayan. Biro mo, no? Kasama po ako doon. Kasama ako sa matigas ang ulo na umabot, naabot ng biyaya ng Panginoon Diyos. Grabe, no? Ang bait po talaga ng Panginoon Diyos. Sabi po natin kanina, ang source ng kaligtasan, wala na pong iba, Panginoon Diyos. Ano pang susunod? Pangalawa, faith, the means of salvation. Hindi ka magkakaroon ng salvation kung wala kang pananampalataya. Alam natin na nagliligtas ang Panginoon Diyos. At maraming tao po, in fact, pag sinabi nga lang Jesus, to po, may mga religion na pag sinabing Jesus, hindi pwede yan dito, bawal yan. May kapangyarihan na ang Jesus, pangalang Jesus na po. Maraming po ang naniniwala na nakakapagligtas ang Panginoong Diyos. Ang kailangan po natin ay faith, the means of salvation. Ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng kaligtasan po. Meron dapat tulay. Ano po ibig sabihin niya? Sabi po sa Ephesians 2 verse 8, through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Kahit ano pa ang gawin po natin, hindi po tayo maliligtas. Pero dahil meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, maliligtas po tayo. Ano po ba ang faith? Faith as a bridge po. Ang pananampalataya po ay nagsisilbing tulay o daluyan upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Okay, ganito. Siguro ang tanong ko ay, nararanasan niyo po, alam po natin, lahat po tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon Diyos. Yung pong faith po natin, pananampalataya po natin, sabi natin kanina, as a bridge po. Patuloy po bang dumadaloy po ba sa ating buhay yung biyaya po ng Panginoon Diyos? Yan yung mga tanong, ano po. Yung biyaya po ba ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin? Hindi po yung nagwo-worry pa sa kakainin niya bukas. Buti pa si Diana laging busog. Di ba? Sino pa rito sa atin yung laging nagwo-worry pa sa kinabukasan? Tandaan po natin, hindi mo na kinakailangan mag-worry. Kasi kung meron tayong pananampalataya, yan po yung daluyan ng pagpapala o biyaya ng Panginoon Diyos para po sa atin. Kung wala po yung tulay na yan, po, kung naniniwala ka lang, tandaan nyo, magugutom at magugutom ka. Kaya si Diana, malakas ang pananampalataya niyan. Busog lagi. Ayan, po. Yung pananampalatayang yan ay binayaran ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga sala natin. Ayan po. Dahil po sa pananampalataya ay tinanggap natin ang regalong iniaalok ng Panginoon Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Tayo pong lahat po ba ay tinanggap na natin ang Panginoon Diyos bilang tagapagligtas ng ating buhay. Siyang magiging Lord and Savior na ating pong buhay. At ang ginawa po natin ay nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, patungo sa salvation, kinakailangan meron po tayo pananampalataya. At sabi po dyan, at not self-generated na po, ang kaligtasan ay hindi produkto ng isang sariling talino, lakas o kabanalan. No? Hindi po dahil sumakadiyos ka, ay maliligtas ka. Hindi dahil sobrang talino mo, kilala ka o tanyag ka, maliligtas ka. Hindi dahil sobrang lakas natin, po, maliligtas ka. Marami pong politiko ang pupunta sa impyerno. Pero kung ang politikong yan, tinanggap niya ang Panginoon Diyos, kahit gaano pa karami ang ginawa niyang kasamaan, kung nananampalataya kay Jesus, pupunta siya sa kalangitan. Tandaan po natin po, kahit po yung pananampalataya, bunga pa rin yan
o tulong pa rin yan sa atin ng banal na Espiritu. Ang gagawin lamang po natin ay magkaroon po tayo ng desire at ang bahala na ang banal na Espiritu Santo ang magpalago nito para magkaroon po tayo ng matibay na pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ano pa siya sabi? Sa means of salvation. Sabi natin, kailangan kung gusto mong maligtas, dapat may pananampalataya ka sa ating Panginoon Diyos na namatay, nabuhay para po sa ating mga kasalanan. Hindi dapat yan sa mga sarili mong gawa. Hindi mo pinaghirapan yan. At siyempre, kinakailangan mong tanggapin ang katotohanan. Lahat po tayo papunta sa impyerno. Lahat po tayo makasalanan, dapat lang parusahan ng kamatayan. Yung second death, which is yung po yung hell. Tanggapin po natin ang truth. Ano po ba ang truth? Sino po ba ang truth? Sabi po sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Marami pong hindi naniniwala kay Jesus. Marami rin po ang pag sinabing pangalan ng Jesus ay ayaw nang mabanggit. Pero si Jesus ang sinabi niya, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa iba. Lahat kayong nariyan, hindi ko kayo nakikilala. Walang makakapunta sa iba, sa Ama, kundi ako lamang. Dapat pala, alam natin ito. No? Meron tayong pananampalataya sa ating pong Diyos na buhay at hindi po dapat tayo naniniwala sa ating mga sarili nating kakayanan. At syempre, dapat alam natin ang katotohanan. Lastly, application natin. Ang pananampalataya ay hindi lamang basta paniniwala, kundi pagtitiwala. Itigil mo na ang pagkapit mo sa sarili mong krus, paggawa ng mabuti, no? Kumapit ka sa krus ni Kristo. Sapat na yung ginawa ng ating pong Panginoon Diyos para po tayong lahat ay maligtas. Sabi po sa isang quotation, sabi po diyan, faith is the eye that looks to Christ. The hand that touches His garment. And the mouth that drinks the water of life. Ganun po pala ang pananampalataya niya, inintulad niya sa parte ng ating katawan. Bakit kaya mata? Kinakailangan kasi ang focus, ang sentro po ng ating pong paningin, hindi yung ating pong kapwa, hindi po yung ating pong mga ginagawa. Ang sentro, ang focus, ang tingin lamang natin sa ating pong pananampalataya, wala na pong iba, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Huwag kang titingin sa kapwa mo. Tingnan mo kapwa mo. Matitisod ka lang. Dapat ang tingin, wala nang iba, kundi sa ating pong Panginoon Diyos. Bakit niya ginamit yung hand? Bakit?